At eto na nga, finally! Ito na nga po si Torre ay finally natanggap na niya ang kanyang reward. Ang reward na PNP chip na kanya na pong matagal na hinahangad. Ay sus! Yeah, eto na nga po mga kababayan. Finally, lahat ng iyong kawalangyaan ay ma-rewardan na. Narito ang Balitang Pinoy TV. At eto na nga, finally! Ito na nga po si Torre ay finally natanggap na niya ang kanyang reward. Ang reward na PNP chip na kanya na pong matagal na hinahangad. Ay sus! Yeah, eto na nga po mga kababayan. Finally, lahat ng iyong kawalangyaan ay ma-rewardan na. Lahat ng iyong mga ginawang kalokohan ay matatanggap mo na. O diba? Lupit. Ibang level ka talaga, Torre. At least, hindi sayang yung yung pagpapagod mo, diba? Hindi, ako natutuwa ako para kay Torre. Kasi mantakin mo kung sakasakaling hindi siya ginawang PNP chip. Naku, that is a sad story. Kasi ginawa mo na lahat, di ba? Lahat ng utos sa'yo na alanganin ay ginawa mo na. And yet, hindi ka naging PNP chip. Kung gano'n na nangyari, that is a sad story. Pero dahil nga naging PNP chip ka, at least, di ba? Kahit nasira yung pangalan mo, kahit kinahihiya ka ng mga kasamahan mo, kahit ang taong bayan ikaw ang most hated general in the Philippines, at least worth it naman, naging PNP chip ka. Yun nga lang, hindi ka ginagalang, hindi ka nirerespeto ng mga Pilipino. Pero at least PNP chip ka, di ba? I'm so proud of you. Yun Gago! Yun ang doon, di ba? At least, di ba? Kahit na, kasi, kapantakin mo, kung hindi ka na nga ginagalang, galit pa taong bahay sa'yo, tapos hindi ka naging PNP chip, masaklap nun. O at least to, di ba, pwede mong isama ito sa kasaysayan ng buhay mo. Na ako ay naging PNP chip dahil sa pagsunod ko ng utos sa Pangulo. Yan lang yun. Yun nga lang, mga kababayan, huwag kayong tatabi sa kanya. Baka mamaya kalad ka rin niya kayo. Yeah? Easy. Kasi sabi nga niya, yung yung warrant ay parang parang suggestion lang yan. Bakit kanyo? Kasi 'di ba sabi niya halimbawa doon sa warrant doon sa KOJC na lang doon sa warrant doon. Hindi sa pangalan ni Pastor Kibuloy pero si Pastor Kibuloy hinahanap. Tapos nung tinanong kung bakit gano'n, sabi ni Torre, magreklamo na lang kayo sa korte. So ibig sabihin, pag ikaw dinampot niyan at sinabi niya na may warrant ka, pagka sinabi mo asan, magreklamo na lang kayo sa korte. Yari tayo dyan. Yeah? Ganon din yung kay Pangulong Duterte. Wala ngang warrant yun. Ano lang po yun, ano ba yun? Hindi nga red notice yun basta meron na tawag doon hindi nga red notice, hindi nga warrant, and yet binitbit si Pangulong Duterte without any process, without due process. How come? Kaya nga yung talagang mga tunay na makabayan, tunay na mga nakakaalam ng batas, pag hindi nagreklamo sa pagka-PNP chip ni Torre, yung mga hipokrito. Kasi alam naman po na lalo na yung mga abogado, yung tinatawag na due process. Wala nga pong warrant Yung ICC na sinasabi nilang warrant, ayan po'y walang kapangyarihan sa Pilipinas. Paano kunwari mag-issue ng warrant ang ibang bansa sa atin? Sasabihin natin na meron itong kapangyarihan. Walang kapangyarihan yan. Kasi tayo naniniwala lamang sa warrant na ini-issue ng ating sariling korte. Kung may court order na may warrant, ayan, okay yan. Wala tayong problema dyan. Kaya lang wala hong warrant kay Pangulong Duterte. Parang diffusion ba yun? Red something lang yun Hindi nga yun na warrant Interpol yun. Hindi ko nagbibigay ng warrant ang Interpol dahil ang Interpol po ay hindi naman judicial body. So ibig pong sabihin mga kababayan,
dinala si Pangulong Duterte doon without warrant. At wala talagang due process na pinagdaanan, 'di ba? Kaya nga ang ano doon, dapat ang SISTE, red notice, Interpol, tapos dadalin mo ngayon sa korte mo, sa sariling korte sa bansa mo. At yung korte mo na ngayon na magsasabing, "Oy, tama ito, may warrant to, sige." Siya na ngayon na mag-uutos. Kasi nga, walang jurisdiction po ang kahit anong foreign body sa Pilipinas. Dapat talagang dumaan sa justice natin, sa justice system natin. Yun po ang talagang ano dyan, ng mga korte. Wala eh. Pag sila ang batas, sila batas. Wala ka magawa dun. Hindi mo na choice yan. At ang nag-implement yan, walang iba kundi si Torre. Gago! Di ba? Sa pagbumuka pa lang ni Torre, bagay na siya sa administrasyon nito eh. Si Torre, tapos si Yusek Claire, yan. Yan ang tinatawag mo ng reconciliation. Gago! Pakinggan po natin itong mga sagot ng ni Bersamin patungkol po dito sa bagong PNP chief natin, ha? Secretary, good afternoon. Maaari bang humingi kami ng detalye bakit po si General Torre na 2-star general ang napili ng Pangulo bilang susunod na hepe ng PNP? Bakit ba mas magaling ka pa? Wala akong may bigay na detalye dyan. Ano? You know, the appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. Okay? We should respect that confidentiality. But it's the President's discretion, which I consider to be absolute because he is actually the well, you cannot consider that commander-in-chief kasi civilian yan, no? Pero more or less, ganun. No one can question the use of that discretion. Wala naman nagka-question doon. You are not answering the question. Ano ang naging basihan? Hindi naman ako kini-question. We all know that appointing a PNP chief discretion ng presidente. Don't answer the question in a wrong manner. ES. Ang tanong, ano ho ba ang basihan? Bakit niya ito? So, are you telling us na walang basihan? We're not questioning the basis. We're just asking what? Call it inscrutable. But right now, the considerations that weighed in the choice of General Torre should be respected. Kasi he oversaw many high-profile operations, including yung kay Pastor Kibuloy and then recently yung kay yung pag-aresto kay former President Duterte. May kinalaman po kaya yung naging handling niya, yung mga ganong operations sa naging choice ng Pangulo? Hindi ko masasabi yan dahil alam mo si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa iyo, you must have you must exhibit some high degree level of performance. So maybe that is one. I'm not going to discount that. But there Performance? Wala naman pong performance ito. Naalala niyo yung performance niyan? Siya po ay na persona non grata sa may Leyte. Ano pa po? Yung pinagtanggol niya yung dating pulis na gumunong ganun. Tapos pinagtanggol niya, nag-press con siya, di ba? Anong nangyari? Di ba nag-resign nga siya dahil sa kahihiyan? Dahil sa batikos ng taong bayan? Kasi pinagtanggol, gumaganon-ganon, yung kalbo. Wala akong performance yan. Ang talagang pinaka-performance lang yan ay yung ginawa niyang kawalangyaan sa Davao. Yung pag-siege ng KOJC, yung pagpalit-palit ng kung ano-ano dyan na nakapulisan sa Davao, yan ang performance niyan. So lahat ng pag-uusig sa mga Duterte. At the same time, yung dahig. So wag na natin pa ikut-ikutin pa. Yan ang dahilan. Wala namang performance na iba yan eh. maybe other qualities of General Torre that you might have considered in. Well, anong qualities ni Torre? Magsinungaling. Hindi Anong qualities ni Torre? Sir, yung sabihin na sa korte na lang kayo magpaliwanag. Kahit walang warrant. Ay, pambihira, Comparison to the qualities of those others who were not given this responsibility. Salamat po. Eden Santos, Net25. Nako, yan na si Eden. Ako, yari. Good afternoon po, ES. Yung pong pagkaka-appoint ni General Torre, naasahan po ba na magkakaroon ng mga demoralization or sa hanay po ng PNP?
Yung pagkaka-appoint po sa kanya ng Bakit Pangulo. naman? Anong bakit? Anong klaseng tanong yan? Anong sagot yan pala? Sir, ang dami pong dinaanan. 1-star general ay 2-star general po ito si Torre. Tapos ano po siya? PNPA. First, sabi nga nila, unang PNP chief na PNPA. Ang dami pa pong dumaan dyan na PM mayor at mas senior pa sa kanya. Mantakin mo, lagpasan ka lang dahil sa sip-sip. Hindi pa madedemoralize yun. Sa private nga di ba sa mga pribadong kumpanya, pag merong sumisip-sip dun sa boss, bakit? Paano mo nasabing sumisip-sip? Ayun, umaalembong. Umaalembong ba sa boss? Sip-sip sa boss. Tagabulong sa boss. Oh. Di ba? Meron pa nga dyan, kahit lalaki, masahista ng boss. Di ba? O balalay ng boss. O tapos kainuman ng boss. Kahit laging late, kahit laging underperformer na tao, ayun, nalalagay sa posisyon, nagiging assistant ng boss. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman